What's up sa inyo mga ka-farming, no? It's rainy day. Yan, no? Makikita nyo. So, dahil rainy day ngayon, mag-intercrop tayo ng kamatis sa ating mga dragon fruit. Kasi may nakaready na tayong punla doon sa aming nursery. So, lagyan natin dito ng mga in-between ng mga kahit tig-isang kamatis. So, yun, oh, tignan nyo, oh. Ito yung laro-laro lang na kamatis noon. O, yan, oh, malapit ng mamulaklak siya. Oh, kahit madamo, nabuhay pa rin. So, ano pa kaya pagdating dito, no, mga ka-farming? So, yan. Lalagyan natin to ng mga kamatis yan, sa mga in-between na yan. With the in-between ng mga poste. Ano, siyempre di naman natin lalagyan dito sa daanan. Kasi daanan nga eh. Ayan, makikita nyo marami ng mga bulaklak na naman. Ayan, tsaka marami na rin mga hinog, mga ka-farming ang nandito sa farm. Ayan, oh. Pakita ko lang sa inyo, ka-farming. Ayan, oh, as you can see. Ayan, oh. Mga hinog na sila. So, kailangan hindi tayo mag-relay lang sa income sa dragon fruit, sa cuttings, sa mga bunga. Kailangan dapat pati sa ibang crops umi-income pa rin tayo. So, let's integrate this crop, this farming natin. Integrate natin to ng mga ibang crop. Bukod sa meron na tayong animal, meron pa tayong dragon fruit, lagyan natin ng mga vegetable. Let's go! So mga ka-farming, no? One thing na napansin ko dito sa habang binubungkal ko tong lupa. Ayan, no? Mga in-between na yan, no? Oh. Mga ka-farming, meron tayong mga nakikitang mga uod. Ayan, no? So, matabang-mataba itong lupa. Black na black. Then, merong earthworm. So, yan, o. So, bubungkalan pa natin yan dyan. Dyan pa. So, plano ko tong gawing kamatis. The other one is sili. And then, kamatis naman. Sili, kamatis. Para something na may design. Hindi ko alam kung may design yan. Pero abangan nyo na lang sa akin mga ka-farming. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka, hit the bell notification, and piliin mo yung all para ma-notify ka ng aking mga susunod na video. So patuloy lang natin to mga ka-farming. A few moments later. Stop yo! Whew! Kakatatlong video pa lang tayo. Pero pagod na tayo mga ka-farming, no? As you can see mga ka-farming, no? Yan. Pwede, pakita natin. As you can see how healthy the vegetable seedlings na ginagawa namin, ano? So, kung ikaw ay taga Bicol at gusto mong mag-order ng vegetable seedlings, available po ito sa amin. Message nyo lang po kami sa iAgriTV FB page. So, ito yung aming mga vegetable seedlings, no? Yan po. Yung aming mga tinatanim, no? Yan, no? Tataniman pa namin to ng sili, kamatis, sili, and then kamatis again, no? Hanggang sa mapuno namin to mga ka-farming, no? At as you can see, meron naman tayong mga pineapple na intercrop. Yan. So, at least maka-apat na linya tayo. Goods na yan mga ka-farming, no? Sab sa inyo mga ka-farming, no? It's 11 AM and still hindi mo halatang 11 AM dahil ano, maulap. Timing to sa mga nagta-transplant ng
vegetable seedlings. Gawa nga noong yung transplanting shock natin is mababa. Ayan o. So 11 AM manananghalian muna tayo. Pero bago tayo mananghalian, kuha muna tayo ng dragon fruit, no? Kasi nang kayo mga draw damage eh. Kan. Kanto na, kanto anak niya nukuan. Ito ano pun ka ni mama. Yan no. So kunin muna natin tong dalawang dragon fruit. Ayun, may ano na. Nilanggaman. So nakakahiya na to sa buyer pagka ganito. Grabe. Kuha tayo ng pang dessert mga ka-farming ano bago mag-lunch. Okay. Let's go. Saan pupunta ni Nico? Nakarakap sa bado ko, di na bibiliwan sila. Hanggang ngayon galing lolo. Kain na muna nito oh. Tamis. Ano yung mga ka-farming oh? May mga parang damage sa labas. Pero inside wala po yung damage no. Kaya hindi ako nakaka-experience ng yung bunga may mga uod. Wala po ako doon. Ayan oh, makikita nyo naman oh. May mga damage talaga yan. May mga butas-butas pa yan. Pero deep inside. Ayos. Sarap. Arte. Ah, papa. 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 Wow, tibay. A few moments later. So, sa inyo mga ka-farming, no? It's 12:40 PM. So, ayan, continuous tayo sa ating trabaho. So, ayan. Nagpakain muna kami dito ng aming mga chicken with this reject na mga pakwan. Hinihingi lang namin yan dyan sa mga nagtitinda. Eh, dadala ka lang ng sako para makatipid na doon. So there's the Peking duck. Ayan o, lalaki. And then hindi pa tayo tapos sa ating tatanim nung kamatis. Papatuloy pa natin yun mga ka-farming, no? Pero habang natin nagpapatuloy, mag-spray tayo ng Delta King para sa langgam dito sa ating mga dragon fruit, no? Ayan. So hindi ko na masyadong i-specify yung tungkol sa Delta King pag-spray tungkol sa langgam kasi na-i-vlog ko na yun. Focus kung paano mag-spray. Okay, ano? So hanapin nyo na lang sa aking mga past video tungkol sa pag-spray ko nung Delta King sa mga langgam. Yan o. Buti hindi naman kinaykay nung mga chicken na yun o. So yun mga ka-farming, no? Hanap tayo ng langgam na pwedeng, so hindi porke mag-spray tayo ng
insecticide, lahat i-sprayan natin. So dapat yung meron lang, yung meron lang talaga ang i-sprayan natin. Kasi kawawa naman yung mga katulad nitong ganitong mga langgam na yan, hindi naman masyadong destructive. So yun. Ito mga ka-farming, no? Ayan, no? So, spray natin dyan sa flower. Yan, no? Boots tayo kasi grabe ang langgam, makakagat. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-farming, kapag gumamit tayo ng knapsack sprayer at nilahatan nating sprayan itong lahat, pati yan na mga spiders na yan, jumping spider, madadama yan. So kawawa naman. So still ingatan pa rin natin yung mga environment. Piliin lang natin yung ating i-sprayan. Mga ka-farming, no, tukoy natin yung bahay ng langgam, oh. Ayan ho, oh. Oh. So, ito yung dapat na matukoy ninyo sa inyong farm kung nasaan ang bahay niyan. Tapos, sabay ninyo guguluhin yan and then, boom, spray. Kasi pag nagulo yan, sisilabasan yung mga army niyan. Yan, oh, spray natin, oh. Bilis lang yan mga ka-farming mapatay. Kung pwede, paliguan nyo yan. Yan, oh, makikita nyo. Yan mga pula-pula na yan, oh. So they're dead. Hanap naman tayo ng iba na baka may iba pang bahay dito ng langgam. Yan, kasi talagang perwisyo sa dragon fruit ang langgam. Kasi kinakain nila yung tip and then kinakain nila yung bunga. So pag kinain nila yung bunga, nasisira yung quality outside. Pero yung inside, katulad nung pinakita ko kanina, no? Tulad nung kinakain namin kanina ng baby ko, ay okay naman siya, wala naman siyang damage sa loob. Nasa labas lang yung kanyang marang mga pantal-pantal, no? So kahit na dapat maganda pa rin, makinis na makinis dapat yung ating dragon fruit pag sinuserve natin sa ating mga customer. So mga ka-farming, no, ito yung mga siniran ng langgam, no. Ayan, no, siniran ng langgam, ingay ng pato. Ayan, no. So after niyang sirain, and then the fungus will come to attack. Ayan, no, naninilaw na, kaya napaka-importante talagang matanggal yan mga langgam na yan, no. Oh, ayan, no. Oh, mapapansin nyo mga ka-farming kapag umaatake na yung langgam, kasi itong flower na bumubuka pa lang, magbo-bloom pa lang, mapapansin niyo may mga parang kinagata na yung mga edge niyan. So ayan, oh. So ayan, oh. Ano? Ito, this is the good timing na ma-sprayan pa to, no. So baka matanong niyo mga ka-farming, no, what if gamitin na lang Furadan? So hindi ko nire-recommenda yung Furadan, Sorry sa company na nagdadala ng Furadan. Kasi ang Furadan ay magandang gamitin lamang po sa seedling stage o kaya sa early stage ng mga plant. Hindi siya magandang gamitin sa flowering stage or fruiting stage, because ang Furadan ay systemic, pumapasok talaga siya sa katawan ng plant. So kapag pumasok siya sa katawan ng plant, nag-bite yung insect, patay siya. Yung ant, patay yun. So in that case, papasok siya yung Furadan sa loob ng tanim, papasok din siya sa loob ng dragon fruit, ng bunga. And then pag hinarvest natin yung bunga, kasama tayo sa pwedeng maapektuhan nung chemical na yun. So dapat maging maingat lang po tayo sa paggagamit ng insecticide. Inire-recommend ko sa inyo yung Delta King. So mga ka-farming, no, so nakikita nyo yung top na yun na ang ating dragon fruit. Yun yung isa pang problema o kaya isa pang inaatake ni ant. Unless na kung yung inatake niya is nandito sa tip na yan, madali nating mapapansin. Pero paano kung nasa top?
Ayan, oh, katulad ng ganun. Ayan, oh, zoom in natin. Ayan. Ayan, oh, mapapansin niyo. Ayan, oh, mga kinagatan na yan. Diyan po nagsisimula yung fungus dyan sa taas. So baka hindi nyo mapansin, grabe na pala ang tama kasi nasa taas, hindi nakikita. So yan. So dapat observe palagi yung ating farm para hindi masayang yung ating effort, no. So mga ka-farming, no, ito yung tinutukoy ko sa inyo na bunga ng dragon fruit kapag wala masyadong infestation ng mga langgam. Ano, hindi siya kinagatan. Ayan, no. Nakikita ninyo, makinis na makinis. Makinis pa sa jowa mo. Pulang-pula. Mapula pa sa labi mo. Ayan, no? So, marami pa tayong magiging mga harvest in the next coming weeks and days. Ano? So, kailangan mafokusan na natin to. Ayan. So, sa mga susunod na mga vlog ko, abangan ninyo mga ka-farming yung aking pag-apply ng foliar fertilizer. Ayan. So sakto, ano, walang init dahil maulap ang panahon. Ayan. Good example ulit ng makinis na dragon fruit, no. Ayan, makinis siya. Stress free. Stress free manok. Ayan, so wala siyang masyadong ng mga langgam. Ano, hindi tulad dun sa iba. Naku, sayang lang mga ka-farming. Saka ito pa, oh. Tingnan niyo mga ka-farming, itong aming Hawaiian pineapple ay may mga talagang grabing langgam ito. Kita. Medyo ganda. Ayan, oh. Nagsisilabasan na sila, oh. Ayan, oh. Ano, sisilabasan Ang dapat sa kanya ay gaganuhin. Sige, spray. Wag lang natin yung katawan. Hindi man, okay lang yan. Kasi Hindi pa man yan hinog. naman siya. Hindi pa man yan hinog. So yun, matatanggal yan pag in-spray natin yan. Ito. Gigigin muna natin ka-farming, ano, para magsilabasan yung mga langgam. Oh, ayan, oh. And then saka natin aatakihin ng counter strike. KOF ni. Sinipa muna bago mag-KOF. Grabe, oh. Grabing langgam, oh. Ibig sabihin, sweet. Kung langgam ang hanap mo, pumunta ka sa iAgri. Marami kaming langgam. Marami kaming inaalagaan. Nagko-culture po kami ng mga langgam. At saka namin pinapatay. Pinapatay. Pag marami na sila. Ang bilis po nilang dumami. 20 po ang kilo. So mga ka-farming, no? So nandun yung pantanim namin, yung seedling tray na yun. So itong mga manok na yan, no? Delikado na naman tong ating mga bagong tanim, bagong transplant. Kasi baka kayin lang ng mga manok na yan, no? So ang ginagawa ko is inaasarol ko muna yung yung lupa para kung gusto nilang kay nitong mga manok na yan, di kay na nila kaysa kung tataniman agad. So yusin muna natin, no? Wala. So yun mga ka-farming, no? Nangangalahati pa lang tayo. So that's for the daylight. Ngayon, tapos na rin tayong spray ng sa ant para sa dragon fruit. Mga ka-farming, tipid talaga kapag ka naka-hand spray lang, ano. Tingnan mo yung isang balde na tinimpla ko. Kalahati lang yung nagamit namin. Ano, kasi hindi naman, sinasabi ko sa inyo, hindi naman lahat may langgam. Pinipili ko lang yung merong puno ng dragon fruit o yung poste na merong langgam. Yun lang yung in-sprayan ko, hindi lahatan, ano. So
Ayan no, nangangalhati pa lang ako sa aking tataniman na intercropan ng sili at kamatis. Abangan nyo sa aking mga susunod ng video yung update dito sa intercropping kung magiging successful ba or failed na naman. Kasi tinry ko na to before. Naging failed gawa nung kinakain ng mga pato. Pero ngayon, nakakulong na yung mga pato na yun. Kung hindi mo pa napanood yung extension ng video o extension ng kulungan namin sa Peking Duck, panoorin mo yung video namin. And keep safe everyone. Bukas ng morning, harvest tayo. Abangan nyo yung aking mga susunod pang vlog. Pause na tayo, no? Oh. Tsaka, medyo naging sunny day na, oh. Medyo wala na yung ulap, kaya mainit na. Masakit na sa balat. Smile pa rin kahit mura ang presyo ng mga bilihan sa atin ng mga gulay. Kaya natin to mga ka-farming. Keep safe everyone. Bye-bye. Subscribe ka sa aming channel and hit the bell notification. Share mo naman to sa iyong mga kaibigan na mahilig sa pagtatanim. Bye bye.